kung napadpad ka dito sa episode na to, chances are meron ka rin questions about life in the UK. Or maybe you're already here. O kaya naman nagre-research ka pa lang at you are planning to go here. O kaya may mga gantong tanong ka. Worth it ba kaya talaga yung buhay sa UK? Tama ba na isusugal ko yung buong karir ko sa Pilipinas para sumunod sa asawa ko doon? Or kung nandito ka, baka minsan itatanong mo sa sarili mo na normal kaya itong na-experience ko ngayon? Pareho din kaya ng na-experience ko yung na-experience ng iba? What is up mga karakit? Ako nga pala si John. Nurse yung misis ko at dinala niya kami dito sa UK. Normal na yata yun, no? Na kung nurse yung misis mo, dadalhin kayo ng kapalaran abroad. Welcome sa podcast ng mga dinala sa UK. Gusto ko sanang i-share yung kwento ng iba't ibang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero since nandito na ako at nandito ako ngayon sa UK, umpisahan natin dito. Alam mo, most of the time, ang mga nakikita natin sa social media mga outcomes. Yung mga post na masasarap, masasaya, maliligaya, success post, di ba? Minsan may mga nakikita ka ring malungkot na post. Lahat yon outcomes. Yung nakikita mo, yung mga tropa mo na nasa abroad, makikita mo, uy, okay naman sila. Tapos makikita mo, no, mapaproud ka, wow, settled na yung mga kaibigan ko. Merong mga nag-house reveal, merong mga nagpo-post ng kanilang mga travel photos, mga milestones sa buhay-buhay nila. Lahat yon outcomes. Ang hindi natin madalas nakikita yung nasa gitna. Yung adjustment phase, yung shift nung pamumuhay, yung mga maliliit pero masasarap na pagkwentuhan na bunga nung paglipat mo abroad. Kasi yung mga yon, madalas, hindi mo naman yun makikita sa social media. Okay, short na kwento lang, no? Dumating kami dito sa UK noong 2022. It was the pandemic times. Medyo latter part na nung pandemic kasi 2022 yon. Ito yung mga days na sabi nila sobrang dali makapasok dito sa UK. Kaya natatandaan ko nung nag-uumpisa kami, nung nag-a-apply si Mrs., pandemic din nung nag-e-exam siya ng IELTS, nag-e-exam siya nung CBT. Basta nung kinukuha niya yung mga requirements para maging nurse dito. Exciting times, no? Ga-abroad na kami. Pero, syempre, ako, though I'm supporting my wife, meron akong agam-agam, no? Meron akong mga naiisip na mga tanong sa sarili ko na, paano naman ako dun? Paano yung karir ko sa Pilipinas? Nung bago kasi kami umalis, sa Pilipinas, dati akong aeronautical engineer. Tapos, meron din akong naging business na doon sa isang insurance company sa Pilipinas. Kahit paano, meron nang na-build na business. Tapos, may nabuno na rin ako na experience sa aviation industry. So, lahat yun, medyo kinailangan kong ilagay sa side kasi nga, mag-abroad na kami. Kaya natural na medyo kabado ako and natural na kailangan kong mag-research. What's in it for me pagdating ko dito? Siyempre alam ko naman no, na number one na priority ko, pamilya. Isa kasi sa rule talaga ng pamilya namin is hindi na kami maglo-long distance relationship. Talagang kung saan ang isa, dun kami lahat. Siyempre, bilang isang tambay ng internet, isa sa mga una kong ginawa mag-research. Tiningnan ko, ginugel ko yan. Cost of living in the UK. Ginugel ko din, ano ba yung mga trabaho na pwede para sa akin. Yung mga nakita ko na ganito lang daw yung rent. May mga mangilan-ngilang nurses ako na nakita na nagdo-document nung kanilang experience dito. Ang problema, wala akong nakita na katulad ko. Wala akong nakita na dinala dito sa UK. Dinala ng misis, dinala ng asawa, dinala ng nanay, dinala ng tatay. Usually mga nurses yung nakikita ko. So I found a gap. Nakita ko yung need to create content para sa mga katulad ko na dadalhin abroad or yung mga nangangarap or pinaplano na mag-abroad pa lang. So bukod sa buhay nurse ni misis, i-document ko yung buhay ko bilang tatay dito, bilang asawa. At saka bilang dinala ng misis niya abroad. Ako sa tingin ko, swerte talaga ako bilang isang Pilipino na nag-move dito. Swerte ako sa opportunities. Swerte din ako sa mga tao na nakilala ko. Naalala ko noon habang naghahakot kami ng gamit. Palipat dun sa bahay na una naming tinirhan. Meron akong Filipino na nakilala dito. Nakakwentuhan ko siya sa may hagdanan no, habang naglilipat kami. Tapos, sabi niya, ikaw ba yung engineer na sinasabi ng landlord? So shoutout kay Kuya Ronald, no? Doon ko unang nakilala yung Pilipino na tumulong sa akin dito. Sabi niya instantly sa akin, oh, engineer ka pala sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako sa isang manufacturing company dito. Marunong ka pa bang humawak ng screwdriver? Siyempre sabi ko, oo. Sabi niya, oh, kunin mo tong number na to. Tapos mag-send ka ng resume sa gantong tao na to. And little did I know na doon ako makakapasok sa company na yon. For the first 2 years ng buhay ko dito sa UK, doon ako nagtrabaho. Bilang isang assembly builder. Ibig sabihin nun, para kami mga karpintero. Nagbubuo kami ng mga products namin. Kami yung mga nag-a-assemble. Kaya siya assembly builder.
Yung company namin was an aerospace company tapos nagpo-provide kami ng pyesa para sa mga eroplano or sa mga airlines, yung mga malalaking airlines. Dahil dun sa experience na yun, dahil nun nakilala ko si Kuya Ronald, na-jumpstart yung buhay ko dito sa UK. Kaya naman naniniwala talaga ako na tayong mga Pinoys, sobrang matunog sa atin nung crab mentality. Pero, ang totoo niyan, hindi lang din talaga natin nakikilala yung mga tao na mag-aangat at magbibigay ng opportunities sa atin. Marami din talagang mga talangka. Pero, for sure, marami din yung mga tutulong at magbibigay sa atin ng opportunities. Kaya naman, naisipan ko na dito sa podcast na to, if i-feature natin hindi lang yung kwento ko. Ikukwento natin at sasamahan nating magkwento ng mga buhay nila yung mga nakikilala ko na mga successful dito, mga ordinaryong tao dito, mga tao na sa tingin ko magiging malaking tulong sa mga nagpaplano na mag-abroad or dun sa mga nandito na may mga questions tungkol sa experience nila. Minsan kasi, mandami ko nare-receive na message, uy, pareho tayo nang na-experience. Uy, sana marami ka pang makwento para marami ka pang matulungan. Pero na-realize ko talaga, hindi enough yung 3 years na experience ko dito sa UK para masabi kung ano ba talaga yung itsura ng buhay dito. Kaya naman, samahan niyo ako as we travel the UK, pupuntahan natin yung iba't ibang sulok ng bansang to see Filipinos and to share their stories. Alam ko, sobrang dami na ng podcast sa mundo. Sobrang dami na, bakit pa ako makikidagdag? Pero, bigyan niyo ako ng chance. Isama niyo ako sa mga pinapakinggan niyo during your drive o kaya pag naboboard ka sa trabaho or habang naguhugas ka ng pinggan, isama niyo ako dun sa mga pinapakinggan niyo in the background. I promise, bibigyan ko kayo ng mga honest conversations with those people that I meet. Hindi ko din ibibenta yung UK bilang isang perfect country. Hindi ko din sasabihin na ito yung podcast kung paano maging successful abroad. Gusto ko lang talagang mag-share ng mga lessons na posibleng matutunan nyo sa amin. Meron kasing mga kwento na pwedeng makaresonate ka at pwedeng bumago ng buhay mo eh. Kaya ayun, actually habang nagre-record ako nitong episode na to, nakapag-record na ako ng 8 episodes kung saan pumunta tayo sa Ipswich, pumunta tayo sa Colchester, pumunta tayo ng Cambridge, ng Peterborough, punta tayo ng London. Iba't ibang kwento mula sa iba't ibang sulok ng UK. Mula sa iba't ibang tao. Kaya if this is something na sa tingin mo ay makakatulong sa'yo, mag-subscribe ka. I-follow mo ako sa mga social media pages namin. I promise, susulitin natin yung bawat oras na nakasuot yung earphone at nanonood ka dito sa video na to. Or maybe nakikinig ka sa iyong paboritong podcast na supplier. By the way, ako ulit si John. Nurse yung misis ko at dinala niya kami dito sa UK. Welcome sa Dinala sa UK Podcast.